Matagal-tagal na rin akong hindi nakakagawa ng video regarding sa pagre-rebond, lalong-lalo na yung mga buhok na merong bleach. So ngayon gagawa tayo ng step-by-step video tutorial regarding dito sa pagre-rebond ng bleach hair. Pero disclaimer lang, hindi ko po ini-encourage na kayo ay mag-DIY, lalong-lalo na yung mga buhok nyo na merong mga bleach or damaged hair. At hindi ko rin kayo ini-encourage na gawin ito lalong-lalo na kung hindi naman kayo mga professional hairstylist dahil medyo risky po ang ganitong trabaho sa pagre-rebond ng mga bleach hair. So, ginawa ko ang video ito dahil gusto ko lang. Chares. So, ayan, umpisahan na natin mga sis ang ating video tutorial on how to rebond on bleach hair. Alright mga sis, ito yung current status ng buhok ni client. Previously, bleach hair ito. 2 beses na itong na-bleach. More than 1 year na yung last. Naging client ko na rin to siya sa rebond. Pero year 2023 pa yung last rebond ko sa kanya. Pero nakapagpa-rebond na rin siya sa iba. Ngayon binalik niya sa akin dahil bleach hair nga siya at gusto niyang maayos daw ang kanyang buhok. So, inoferan ko siya ng keratin Opti-Straight pero gusto niya talaga rebond. So, go tayo sa rebond. Okay, after ma-analyze at ma-prepare yung buhok ni client, so nilagyan or inapplyan ko na siya dyan ng rebonding cream 1, focusing on regrowth hair lang muna ng application ng ating rebonding cream 1, pre-process. Then, after ma-process yan, ay sinunod ko naman inapplyan yung kanyang previously bleached hair na part. Dito sa bleach part, mga sis, before ko siya applyan ng rebonding cream 1, ay ini-sprayhan ko po siya ng ating pH balancer na hinalo natin sa distilled water. Yan po ay pampatibay ng buhok. Napaka-helpful niyang pH balancer, mga sis, lalong-lalo na kung magre-rebond tayo ng mga bleach hair, mga damaged hair, para po ma-prevent yung pagka-rubber or pagka-frizzy ng buhok na atin nire-rebond. And after ulit itong ma-applyan, mga sis, binabad ko lang ito at pre-process. Then afterwards, ay binanlawan natin siya ng water. So ito na yung buhok ni client. Papatuyuin natin ito into 100% dry. Then ito na yung naging result after natin siyang mapatuyo. And after natin itong mapatuyo, mga sis, ay magpa-plancha na tayo. Pero bago tayo mag-plancha, ay mag-spray muna tayo nitong ating Kerafix Heat Protectant Spray. Yan po ay additional protection naman sa heat para hindi po mag-cause ng dryness, lalong-lalo na dun sa part na merong bleach. Then sa pag-a-iron naman mga sis, gumamit ako dito ng 2 heat temperature, isang 180 degrees Celsius at 140 degrees Celsius. At ito yung naging result after natin siyang ma-iron. Bali doon sa regrowth or sa black parts na hair niya mga sis, ginamitan natin ng 180 degrees Celsius, while sa kanyang bleach part naman ay gumamit lang tayo ng 140 degrees Celsius. O di ba magkaibang heat temperature yan dahil magkaiba rin ang status ng buhok ng ating client. After natin mag-iron ay mag-apply na tayo ng ating neutralizing cream. But itong ating neutralizing cream mga sis ay hinaluan ko naman itong ating Quinplex. So sa 200 grams ng ating neutralizing cream ay naglagay ako ng 1 cup or yung pinaka-cup ng bottle ng ating Quinplex at hinalo ito mga sis. Ang purpose naman nito is para ma-prevent naman yung brittle at mag-add ng shine and smoothness sa buhok ng ating na-rebond. Ang nagiging problem kasi mga sis, once na nag-apply tayo ng neutralizing cream, napapansin yan ng ating mga stylist na kapag in-applyan yung mga bleach hair or damaged hair ng neutralizing cream ay nagkukos ito ng parang rubberize or nagkukulot-kulot siya. So, ang purpose ng ating Quinplex ay ma-prevent yung ganong scenario. Diyos ko, napakarami na tayong product na in-apply or nilagay sa ating rebonding. Ewan ko lang kung hindi pa to gumanda. Charis. Pero pwera biro lang mga sis, yung mga in-add-ons ko na mga product while on process ng ating rebonding is nakakatulong talaga siya para ma-prevent natin yung further damage or matulungan din yung ating client's hair na hindi siya mag-cause ng any dryness, damage. Pero mga sis, nakadepende pa rin yan sa execution or pag-a-analyze ng isang hairdresser.
Alright mga sis, so after natin ma-applyan ng neutralizing cream ang buhok ni client, ay ipaprocess naman natin ito. Then afterwards ay babanlawan natin siya. Then after mabanlawan ang ating neutralizing cream, ay isusunod naman natin i-apply yung kanyang treatment. So ang ginamit namin na treatment dito ay yung pinagmix namin na Keratin Opti-Straight Yellow Variant mixed with Brazilian Blowout. Ang treatment na ginamit natin or pinagmix na yellow variant ng Keratin Opti-Straight and Brazilian is for added moisture. Dahil alam naman natin na ang buhok ng ating client is dehydrated gawa ng over-bleach. So, yun po yung purpose ng paglalagay naman natin ng hair treatment. And after the entire process, ito na naging result sa ginawa nating rebond plus treatment. Smooth, shiny, silky, and straight na yung hair ni client dito. So, hindi na damage ang kanyang bleach part, moistured, and manageable ang kanyang hair. Even over-bleach ang kanyang buhok. Then, nagpa-update na rin tayo sa buhok ng ating client nung nabanlawan or na-wash na niya ang kanyang buhok. At ito yung sinend na video ng kanyang after wash result, mga sis. So, as you can see, straight, smooth, shiny, silky pa rin ang kanyang hair even after wash. At sa mga magtatanong kung saan mabibili yung mga product na pinaglalagay ko, available po yan sa Wiresir Product FB page or ilalagay ko na lang po yung link dyan sa comment section. At na-miss nyo po ba yung mga ganitong klase kong content mga sis at gusto nyo pa po bang makakita ng mga ganitong klase ng content sa aking mga next upload? Just comment below. And that's it for today's video. Thank you for watching and see you in my next one. Bye-bye!